Alam mo ba kung anong ginagawa nila sa mga babae sa Afghanistan, 'di ba? Tulad ng ginagawa ng Taliban sa mga babae. Mukhang itong tanga-tangang batang Amerikana ay iniisip na para sa lalaking minahal niya na nakilala lang niya sa internet. Dapat daw siyang pumunta sa Afghanistan at pakasalan siya. Sa tingin ko, panahon na para turuan ng mga batang, tanga-tangang liberal na babae na naloloko ng mga mapanlinlang na lalaki online at ipaalala sa kanila kung ano talaga ang pinapasok nila. May dahilan kung bakit siya naging viral. Ibig kong sabihin, sinabi ng internet sa akin na huwag pumunta sa Afghanistan noong 8,817 para makasama ang asawa ko. Kaya, dot dot dot. Heto ang video at litrato ng napakabait na lalaking ito. Inagahan pa niya ang biyahe dahil sobrang miss na niya ito. At may ebidensya pa ng kanyang flight. Sa totoo lang, sobrang nakakadiri talaga para sa akin ang video na ito. Iyon ay magiging Sige, ito ay isang kwento kung paano nakilala ng isang baliw, tanga at mababang IQ na babae ang lalaking ito na niloko siya para lumipat. At huwag kayong mag-alala guys. Kung gusto ninyong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa mga babae sa Afghanistan, kumpleto ang mga video namin para sa inyo. Trigger warning. Hindi talaga kasing ganda ng sinasabi ng tanga at walang alam na TikToker na ito. Welcome sa Pushback. Ako si Ira Kay, ang inyong host, at sinusubukan naming iligtas ang mga tanga at liberal na babae mula sa pagpunta sa Afghanistan para magpakasal. Ibig kong sabihin, palagi akong tinatanong ng ganitong tanong, kaya naisipan kong sagutin ito sa pamamagitan ng video. Nagkakilala talaga kami sa Snapchat noong Hulyo ng 2024 at nagkita lang kami sa totoong buhay noong Disyembre ng 2024. Ibig kong sabihin, sino ba ang mag-aakala na ang mga Islamist ng groomer ay makikilala mo online at hindi sa totoong buhay? At sa hindi inaasahang paraan ay mai-inlove ka sa isang lalaki sa Snapchat na gusto kang pumunta sa Afghanistan. Grabe, ang galing ng pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Nung una, hindi naman talaga ako naghanap ng relasyon, pero nagpalitan pa rin kami ng WhatsApp numbers. Isa akong truck driver, kaya syempre, kaya ako makipagkwentuhan buong araw. At siya, talagang madali lang kausap. Kapag sinabi kong nag-usap kami, ibig kong sabihin, nag-usap kami ng 12 hanggang 15 oras sa isang araw, minsan nga mas mahaba pa. Kaya kahit na mga 5 hanggang 6 na buwan pa lang kaming nagkakausap bago kami nagkita sa totoong buhay. Parang hindi ako nakipagkita sa isang stranger o totoo lang kasi sobrang dami na naming oras na ginugol sa pagkakakilala sa isa't isa sa telepono sa pamamagitan ng pag-uusap. Kaya pakiramdam ko parang matagal ko na siyang kilala nung nagkita kami. At sigurado akong nakaupo siya sa bahay kasama ang mga kaibigan niyang lalaki sa Afghanistan at sinasabi, anong tanga? Ang kailangan ko lang gawin ay sabihin sa kanya kung gaano ko talaga siya kamahal at makinig sa kanya, makipagkwentuhan ng ilang oras araw-araw. Ibinabahagi lahat ng maliliit niyang insecurities para mapangakuan ko siya ng lahat. At pagkatapos ay mahuhuli na namin siya at magiging alipin namin siya habang buhay. Sigurado akong nakaupo siya dyan. Nakikipag-usap sa mga kaibigan niya tungkol sa kung gaano niya kamahal itong truck driver na ilang araw nang nakaupo lang at walang ibang ginagawa kundi makipag-usap sa isang estrangero sa telepono. I mean, tingnan mo naman ang suot niyang damit. Siyempre. O si Agnes Itakda ang Sonia ay pangalan. naging, na matagal na kaming long distance, hindi pa naman buong 2 taon, pero halos 2 taon na. Wow, masasabi kong dedikasyon talaga yan mula sa lalaking ito na nanggugroom. Dedikasyon talaga. At handang-handa na ako makasama siya kahit dito sa US. Tawag ko dito ay Oo, di ko talino. kayang pakinggan yan. Ako lang, ibig ko sabihin, hindi ko talaga kayang pakinggan yon. Siguro mamaya na lang natin pakinggan ito dahil ito ay isang video ng totoong nangyayari sa Afghanistan. At baka isa sa kanila ay siya. Sino ang nakakaalam? Sa Afghanistan, ipinagbabawal ang mga babae na magtrabaho, pero hindi ipinagbabawal ang mamalimos sa lamig habang dumadaan ang mga lalaki na may buong kalayaan. Sige, nakaupo lang dito ang mga babaeng ito. Ona şöyle ama. Hindi mo sila makilala, kung sino sila, kung ano, pero kailangan nilang mamalimos sa mga lalaki na sa totoo lang hindi sila pinapansin. Tama? Literal na hindi sila pinapansin. Hindi naman sila binibigyan ng pagkain dahil hindi sila pwedeng magtrabaho at wala silang magawa. Mabuti na lang at pinayagan sila ng mga lalaki na umupo sa labas na magkakasama at mamalimos ng tira-tira. Mulay, panoorin kung paano hindi tinitingnan ng mga lalaking ito ang mga babae at iniisip, sige dahil inalis na namin lahat ng benepisyo nila sa lipunan, bakit hindi na lang natin subukang pakainin sila? Hindi, ayaw nilang gawin yon. Ibig kong sabihin, ayaw talaga nilang gawin yon. Talagang, ako lang, ibig kong sabihin, sobrang galit ako dito. Tingnan mo kung anong tingin ng Taliban sa mga babae. Kung nandadalawang isip ka pa kung gaano katanga ang babaeng ito. خبرداری چاماجر روی خودش هم در بیا بیخمونی Kasama pa rin ba dyan ang mga karapatan ng kababaihan sa ilalim ng demokrasya? O basta ayon sa batas ng Islamikong Sharia. Kaya, maniniwala ka ba sa demokratikong pagboto? Papayagan ba ang mga tao na bumuto para sa mga babaeng politiko? Oo, siyempre. Literal na silang tumatawa nang tanungin niya kung pwedeng bumoto ang mga babae o kung pwede silang mahalal sa posisyon. Pinagtatawanan nila ang tanong niya dahil napakabobo nito dahil isa siyang babae. Siyempre, bobo yon. Nakikita niyo ba? Napapansin niyo ba?
Ang mga kahangahangang lalaki ng Afghanistan na handang gumugol ng ilang oras kakausap ng mga truck driver sa telepono nila. Ibig kong sabihin, hindi ko na talaga kaya. At ngayon, hindi lang itong baliw na babae na nagdesisong lumipat sa Afghanistan para pakasalan ang, matalinong lalaking ito na naniniwala at sumusuporta sa ganitong uri ng ideolohiya. Talagang gumagawa siya ng content doon para patunayan kung gaano kaganda ang Afghanistan. At kung hindi ito literal na propaganda, ewan ko na lang kung ano pa. Para sa akin, parang ang Islamic Republic of Afghanistan or Taliban or kung sino man ay nagpasya na gumawa ng mga peking babaeng profile na hindi talaga nakatira sa Amerika. Nakatira sila sa Afghanistan at nagpapanggap na, ewan ko kung anong ginagawa nila, pero parang may ginagawa silang psyop. At talagang pinopromote niya ngayon ang mall na ito sa Afghanistan. Mall na pinuntahan namin nung unang araw ko sa Kabul. Ano ba yan? Kaya, Unang hintuan namin ay ang tindahan ng sneaker. Obvious naman, puro peke to, pero convincing sila. Hindi ako magsisinungaling at nasa 30 hanggang $40 ang presyo. big kong sabihin, pinapakita niya muna puro Dito sa panlalaki. tindahan ng hijab Tapos na na yon, to, tindahan sila ng ang may hijab pinakamagandang Ang kalidad. galing. Abayas. Dito ko nga nakuha yung pink na abaya. Sinasabi ko pa kay Wise na sana binili na lang natin lahat ng nasa tindahan. Bawat isa ay nagkakahalaga ng mga 30 USD. Ang huling hintuan namin ay itong tindahan ng kosmetiko. Kaya, ngayon, nandito kami sa Tishmi Shefa. At gaya ng nakikita mo, sobrang init at tuyo dito. Dati, puro tubig ito pero natuyo na dahil sa panahon. Alam nyo ba guys, bigla na lang binura ng TikTok ang account ko sa TikTok. Walang warning, walang email, wala talaga. Parang hindi na ako nag-exist sa TikTok maliban sa mga account na nagpapanggap na ako. Kaya hindi ako naka-login kasi hindi ako makapag-login dahil wala na akong account dahil ayaw ng TikTok sa mga pinag-uusapan natin. Hindi na nakakagulat, hindi talaga interesado ang mga Chino na ibunyag natin sa mundo kung paano nila tayo ini-indoctrinate at lahat ng ginagawa nila. Hay nako. Sige, ito yung mga bagay na talagang napapainit ng dugo ko na hindi ko na alam ang gagawin ko sa sarili ko. Tawang-tawa ang Taliban sa mga babaeng namamalimos sa kalsada para lang may makain at makuha kahit kaunting tira-tira. Sila mismo ay inaabuso ng mga lalaki. Alam naman natin kung anong ginagawa ng Taliban. Alam natin ang nangyayari sa mga babaeng Afghan. Tapos may isang tanga na nagsasabing para daw siya sa mas matibay na pagpapahalaga sa pamilya at sa labas ng US. Kahit ano pa ang gusto mong gawin. Kasi ang mga lalaki, pakiramdam ko, hindi talaga sila, okay, dito sa US, yung mga red pill na content, yung 50-50, hindi ko talaga maintindihan yun. At pakiramdam ko, yung mga lalaki na galing sa ibang bansa, pinalaki sila na may ibang pagpapahalaga pagdating sa pamilya, pakikipag-partner, malinaw naman yun. Oo, tulad ng pagmamalupit sa kanila, ikulong sila at hindi sila palabasin ng bahay. Sa totoo lang, bawat relasyon ay iba-iba. Bawat lalaki ay iba rin. Ito ay based lang sa personal kong karanasan. At ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na hindi ko inakalang mamahalin ko pala ay ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. At talagang kinukumbinsi niya ang mga batang babae. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang Afghanistan. Halika tingnan mo. Makakabili ka ng cute na sneakers dito. Hindi ko kaya. Pasensya na, hindi ko talaga kaya. Ang internet ay suko na ako ngayong araw. Tapos na ako. Paalam. Salamat sa inyong atensyon tungkol dito.